Ako, ito ho ang nangyari diyan po sa Senado na kung saan ay ano ba yun, meeting, konsultasyon na dati una ho ay hearing, no, 'di ba? Ipinatawag na Senate Blue Ribbon Committee hearing. Pero ngayon, ito ho ay naging ano na, no? Konsultasyon na lang at isang pagpupulong. Pero ang pinakamatindi ho mga kababayan, na kung saan ang pinaka-tema ho talaga ng nasabing sabihin natin pagpupulong o kung konsultasyon na yan ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian na Black ay para siya sa atin at tingnan yung ano no yung flood control scandal. Pero ang nangyari ho mga kababayan ay imbis na pagtuunan ng pansin itong flood control, yung mga testigo ang binakbakan. At mga kababayan, yun ho masaklap ho rito eh. Oh, kumbaga sa ano don't shoot the messenger. Sila po ay mensahe. May mensahe na nagkaroon po ng katiwalian ito hong 18 ex-Marines. Na ngayon, ayaw na po nilang tawaging Marines. Dapat daw ho, kargador, basurero, kung ano-ano ho, mga kababayan, talagang yung parang yung panlalait ho, no? Sa katauhan na ho mismo nito hong mga sundalong ito, mga kababayan. Ganoon naman ho talaga eh. Ay nakalagay naman ex-Marines. Ano nilalagay mo? Di ba? Kapag kasi pag ano na matapos na maging ano no, maging uh, magretiro ho bilang sundalo at pumasok na siya sa iba, ganoon naman talaga ang ano nagiging tatak di ba? O halimbawa, yung retired general ho mga kababayan, di ba? At pumasok na po sa ibang pwesto sa gabinete. Kadalasan, tawag pa rin sa kanila, general O general, di ba? Ganun. Yun ho. Pero ako lang ho, yung pansin ko lang ho, mga kababayan, dapat ho rito, yung consultation man ho yan o meeting, dapat ho ay talagang pinagtuunan ng pansin, ano ba bang pinagsasabi nitong mga ano na to? Ng mga 18 na o 18 bodyguard. Sige, sabihin natin bodyguard na lang. Ayaw nilang ibig sabihin ayaw na po nila na na sabihin na sila po ay ex-Marines. Huwag na raw pong tawaging ex-Marines dahil sa hindi na po sila sundalo. Ex naman eh. Siguro pinakamaganda gawin nila natin. Tama yung mga binabanggit na Brave 18. Yun na lang ang tawagin natin. Mga kababayan, at talagang ako nagtataka lang ho mga kababayan, mukhang walang patutunguhan ho talaga, no? Yung usapin po ng flood control dito po sa ating bansa at sa dami ho ng mga involved ho rito. Ngayon, kung sino po ang testigo, yung may mensahe na sinasabing sila po ay may nalalaman, ayaw po pakinggan. Mga kababayan. Ba't ganon? Dapat ho tiningnan ho kung ano ba mga pinagsasabi nyo. Dapat ganun ho eh. Sige, may lumutang na ganitong mga dating sundalo. Sige. Okay, yun ho mga kababayan pero dapat binisisi. Sige, tingnan nga natin ano ba yung affidavit nyo. Wala po eh. Ang ginawa, pinagbibira ko yung yung may tangan po ng ng mga aligasyon at ebidensya na sinasabi, di po ba? So, ang dapat ho mga kababayan, ang gawin, tingnan, hingan ng mga ebidensya. Sige, kayo ay lumutang. Sige, ano mga ebidensya nyo? Wala ho Ang ginagawa ho, parang, kumbaga sa yung dinudurog ho, yung pagkatao ho ang nangyayari. Di po ba? So, mas maganda ho, kung ano ho ang laman ng kanilang aligasyon at kung mapatunayan na sila po ay may mali at sabihin natin na ito po ay gawa-gawa lang ho nila, scripted o invento, yun na ho, mga kababayan. Pwede na ho natin sila na na sabihin natin, kasuhan o kung ano man, di po ba? Yun po ang dapat ho gawin. Pero kung ano-ano nangyari, mga kababayan,
Dahil sa lahat to parang yung inano na siniraan na ho nung gusto itong Brave 18. Yan na, tawagin na natin kasi ang sinasabi, wag na nating tawagin na silang sila ay maleta boys, kargador, basurero, o ano pa, bodyguards. Okay lang siguro bodyguards, pero ang matindi ko rito, ito may sinasabi, 18 marites, 18 kargador, 18 bayaran, 18 basurero. Lahat na lang ho mga kabayan, talagang matindi ho. At ako naman ho, bilang isang pangkaraniwang mamayan, ang pinakamaina mo sana na dapat ho gawin, yung aligasyon. Ano ba yung mga ebidensya nyo? Sige nga, pag wala kayong ebidensya na matibay, tapos nagtuturo kayo ng kung sino-sino na mga opisyal ng ating gobyerno, lagot kayo. Dapat ganun ho eh. Di po ba? Wala po mga kabayan, talagang ngayon, lahat to, siyempre, pag napanood nyo siguro yung meeting ho at konsultasyon, yung NBI nagbigay po ng mga presentasyon, ano ba ang pinaka sabihin natin responsibilidad ng NBI, 'di ba? Yung National Bureau of Investigation. 'Di ba sila po ay dapat na mag-imbestiga? 'Di po ba? Ito tignan natin tignan natin sandali Yun po ang pangunahin na trabaho ng NBI mag-imbestiga. At 'di ba, humanap na bang ebidensya at mag-file ng kaso sa kinaukulang korte. Hindi yung nag-iimbestiga, tapos parang yung kanilang investigasyon mga kababayan, parang sila na humatol na yan, ganyan, walang yan ay nagsisinungaling. sila na po ang humahatol at nagsisilbing huwes, hukom. Dapat to mag-imbestiga po sila. Tapos ay mangalap sila ng mga ebidensya sa mga akusasyon ng mga personalidad. Tapos kapag wala pong napatunayan, mali po, wala po silang ebidensya, yung mga nag-akusa, i-discuss, i-dismiss. Tapos, pwede kong kasuhan sila ng pagsisinungaling, perjury, di po ba? At paninirampuri o libel. Ganun ho. Pero halimbawa, meron naman kayong nakita na mga pwede, sabihin natin na parang may basihan, ano ho ang dapat gawin? Pagkatapos po ng investigasyon, dapat po ang gawin ay i-file sa korte o sa anumang ahensya, sa NBI man o sa DOJ or sa Ombudsman. Pero ang nangyari, pagka-imbestiga, gato, press con. Ilalabas at sisirain. Hindi po ganon, di po wala ho tayong mapaparusahan na ganyan. O kaya naman, pag may mga involved sa ganyan, na gumagawa ho ng kalokohan o sabi natin invento, wala po mangyayari. Di po ba? Kasi dapat sa umpisa pa lang ng pag-iimbestiga, ayusin ho. Di po ba? Kayo ho mga kababayan, ano masabi nyo ho rito? Talagang napakatindi ho na mga nangyayari dito po sa ating bansa. At parang nawawalan na ako ng pag-asa. Mukhang wala na hong mapapanagot na malalaking tao at yung mga tunay na nagkasala dito po sa flood control na ito mga kababayan. So, di ba? Dapat ho talaga yung mga tunay na nagkamalho ng kwarta dito po sa ano na to, sa anomalyang ito, dapat ho talagang sila po kasi ang nakalagay ho flood control probe ng Senado. Doon pa lang sa title investigasyon ng Senado o ng Senate Veribong Committee sa flood control. Pero hindi po ang flood control lang iniimbestigahan. Yung mga nagbabato ng aligasyon at yung mga nagsasabi na sila po ay tumanggap ng mali-maleta at idiniliber. Sila po ang nag-deliver sa mga ilang opisyal ng gobyerno. Di po ba? Sana yung kanilang aligasyon, yung po ang bigyan din. Di po ba? Talagang ang matindi. So ngayon, ang pinakamalaki ho na sabihin natin na isda, sa ngayon
Si dating Senador Bong Revilla, Senator Jigo Estrada, nakulong na. Tapos may mga contractor, itong si yung pinakahuli ay itong si Carly Discaya. At ito yung malversation public funds dahil sa flood control at wala hong piyansa. Mga kababayan. So, yun lang naman ho. Tapos sa mga kongresista ni isa man, wala pa ho, nakukulong. Mga kababayan. Ano nangyari? Kasi, di ba, may mga report na meron pong contractor. Mukhang nawala na ho, mga kababayan, di po ba? So, alam nyo tignan natin kung itong si Carly Discaya rin ang babakbakan kasi yung 18 Marines, ayaw nila tawagin, 18, Brave 18, ay 18 bodyguards, sila ang binabakbakan, yung personal na buhay, pati pangalan, binabakbakan, wag daw Marines tawagin. Itong si Carly Discaya, mga kababayan, ay nagbabala. Ito matindi ho, na kung saan meron daw na mahigit sa 150 na mga pangalan ang kanyang ibubunyag. Ito yung mga pangalan ng mga politiko, mga kababayan, 150. Siguradong babakbakan na itong si Carly Discaya. Siguradong mga personal nito na na yung kanyang kredibilidad o kung naman babakbakan. Hindi po iimbestigahan yung kanyang papangalanan. Di po ba? Dapat halimbawa, itong si Discaya, pinangalanan yung 150. Mahigit daw na mga politiko. Dapat yun ang imbestigahan yung mga politikong yon. Tapos sabi kay Carly, sige, ano ang ebidensya mo? Dito sa mahigit sa 150 na mga politiko na sinasabi mong involved sangkot dito sa flood control projects. Dapat yun ang imbestigahan. Hindi ang babakbakan niya, tignan natin, itong si Carly Discaya. Tapos yung mga politiko, kanya-kanyang pulasa yan. Wala kaming kinalaman, sinungaling yan. So magsasama-sama mga yan, mga kababayan. Tapos maring magpatawag din ho yan ng sasabihin nila investigasyon sa House of Representatives kung congressman o senador sa Senado. Tapos ang gagawin po sa investigasyon, para idepensa lang, ilinisin yung kanilang pangalan. Hindi para alamin, totoo ba itong alegasyon na ito? Di ba? Ng 18 ex-soldiers na ito. O itong si Carly Discaya. Mga kababayan, sabi niya 150 plus daw At hindi pa umano niya nailalabas ang lahat ng impormasyon na kanyang nalalaman. At iginit niya na yung mga unang pangalang kanyang nabanggit, yung 17 lamang, ay nasa kapangyarihan noong panahong yon. Ngunit, nauwi pa rin siya sa pagkakakulong. Ayun. So, yung nakaraan, 17, ngayon, nasa 150 plus. So, grabe ho ito mga kababayan. Di ba? Kasi, may binabanggit nga si Congressman Ege Erice na noong 19 Congress, hindi man lahat, pero halos lahat, ang sabi niya. Halos lahat po ng mga politiko, ng mga kongresista at senador, ay sangkot ho rito sa flood control at may kanya-kanya ho sila lahat na project. Lahat po sila, pati sa pagbabudget kasi sila, yung mga kongresista at senador, hanggang sa ehekutibo, sila pong pumirma para maging batas. Ito hong, di ba, pambansang budget. So lahat po yan. Kumbaga alam niyo naman ho yung diskarte, di ba? Na sa pangkaraniwang opisina lang Alam mo, mayroon kang transaksyon, lahat ng dadaanan ng papel na yon, lalagyan mo Di ba? Lalo halimbawa, sensitibo yung yung papeles mo. Lahat po ng dadaanan yan. Ang para gumaan, yung kamay sa pagpirma, lahat yan padudulasan. Yun po ang na mga nangyayari, realidad po at base po na rin sa mga experience ng namakarami, at di ba? Sa lahat po ng mga iba't ibang mga transaksyon, hindi naman lahat ng mga ahensya ng ating gobyerno. Pero may mga ganun talaga na makikita mo yung mga transaksyon bago ka makalusot, talaga kinakailangan mong mag-gaibi, di ba? Kaya ang persepsyon talaga ng marami talagang grabe yung korupsyon dito po sa ating bansa, di po ba? So kayo ho, mga kababayan, so sa panggalatan, issue natin, itong 18 ex-Marines, ngayon pinipersonal, sinisira
winakwak-kwak. At si Curly Discaya naman, may sinasabi 150 plus daw po na mga politiko. Ito na sisiraan niyan. Anong sa tingin nyo? Anong sa inyo? Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At para po kayo po maibulilasyon rin po inyong damdamin sa mga nangyari dito po sa ating bansa. Lalo na po sa issue po ng flood control. Imbis na imbestigahan ng flood control, busisiin ng flood control, yung 18 ex-Marines ang binubusisi. At inaasa natin susunod dyan itong si Curly Discaya na nagsabi na may 150 raw po ng mga politiko ang sangkot sa flood control. Sige, magbigay na po kayo ng comment at sa mga bago lang po, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Sundan niyo rin po yung aking Facebook, Eli Saludar. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.